Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang sikat na Pilipina actress at television host na si Kris Aquino ay iniulat na sinugod na naman sa ospital kung makailan lamang na nakikipaglaban sa mga seryosong issue sa kalusugan na may mga chismis rin na umiikot sa isang dimanoy kulam o insidente ng pangkukulam. Ang mga tagahanga at tagasunod ay labis na nag-aalala at ang paglalahad ng kwento ay nakakakuha ng mga malawakang atensyon. Nag-alab ang espekulasyon tungkol sa kalusugan ni Kris matapos itong magbahagi ng mga nakakangambalang update sa kanyang mga social media account. Marami ang nakapansin sa kanyang mahinang itsura at nagpahayag ng pag-alala para sa kanyang kapakanan. Habang lumalakas ang mga alingaungaw, ang mga bulong ng isang kulam, isang uri ng pangkukulam na pinaniniwalaang nagdudulot ng pinsala ay nagsimulang kumalat sa mga tagahanga at sa mga media outlet. Bilang tugon sa mga umiikot na chismis, pumunta si Kris Aquino sa kanyang mga plataporma para direktang tugunan ang kanyang mga alalahanin sa kanyang kalusugan. Bagamat hindi niya tahasang kinumpirma ang mga paratang na kulam, nagsalita siya tungkol sa emosyonal at pisikal na mga hamon na kanyang kinakarap na nagpapayawatig ng mga panlabas na salik na maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan. Ang issue ay hindi pa rin matapos-tapos kay Elizabeth Oropesa na sinasabing kanyang mangkukulam na kasamahan rin niya sa industriya ay kanyang sinabi na mahirap magbintang ng sinuman sa mundong ito. Ito sa kabila na si Elizabeth Oropesa ang tinuturo naman na kararami dahil certified albularyo naman talaga si Elizabeth Oropesa. Kinukonekta kasi ito ng mga netizens ang kanyang pagkakasangkot sa matagal ng karamdaman ni Kris dahil si Oropesa ay isa sa mga masugid na kritiko ng mga Aquino at maging ni Kris. Tinaguri ang isa sa mga haligi ng mga Duterte supporters si Elizabeth Oropesa na bagay namang patuloy din itong tinutuligsa si Kris simula noong nabubuhay pa ang kanyang kapatid na si Nooy Pangulong Noynoy Aquino. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nagbibigay ng kanyang payag at opinyon si Kris tungkol dito ang plano ng kanyang mga kampo na makikipag-usap sa batikang aktres para tuldukan ang mga kumakalat na akaka sa pangkukulam nito sa kanya. Ang kanyang katapatan ay sumasalamin sa kanyang mga tagapakinig dahil binibigyan din niya ang kalagahan ng mental at emosyonal na kagalingan. Ang paksa ng kulam sa kulturang Pilipino ay madalas na pumapukaw ng matinding reaksyon kung saan marami ang naniniwala sa lakas nito. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga talakayan tungkol sa pamahiin, kalusugan at ang epekto ng mga paniniwala ng lipunan sa mga individual. Para kay Kris na isang kilalang public figure, ang pagsisiyasat ay maaring maging napakalaki at ang stigma na nakapalibot sa mga isyo sa kalusugan ay isang makabuluhang alalahanin. Sa gitna ng kaguluhan, bumuhos ang mga suporta kay Kris mula sa kanyang mga tagahanga, kaibigan at pamilya. Marami ang nagrally sa kanya at nagbabahagi ng mga mensahe ng pagpapatibay ng loob at pagmamahal. Ang suporta ng komunidad na ito ay malaga para kay Kris habang binabagtas niya ang mga papanghamon na panahong ito na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Habang patuloy na tinutugunan ni Kris Aquino ang kanyang mga hamon sa kalusugan, umaasa ang mga tagahanga para sa kanyang pagaling. Ang sitwasyon ay nagsasalbing paalala na kalagahan ng kamalayan sa kalusugan ng isip at pangangailangan ng pakikiramay sa harap ng kahirapan. Ang paglalakbay ni Kris ay sumasalamin sa mga paghihirap na kinakaharap ng marami at ang kanyang pagiging bukas ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na humihingi ng tulong at suporta.